Hello everyone, I am Eliza G. De La Peña from BSBA MM2A and I am here to discuss the El Filibusterismo, Chapter 1 to 6. Unang kabanata sa ibabaw ng kubyerta. Umaga ng Disyembre, ang Bapor Tabo ay naglalakbay sa liku-likong daan ng Ilog Pasig patungong Laguna. Sakay sa bapor sina Doña Victorina, Don Custodio, Ben Zaid, Padre Salvi, Padre Sibila, Padre Camora, Padre Irene at si Simon. Paksa sa usapan nila ang pagpapatuwid ng Ilog Pasig at ng mga gawain ng Obras del Puerto. Nagmungkahi si Simon na maghukay ng isang tuwid na daan mula pagpasok hanggang sa paglabas ng Ilog Pasig. Ang mga lupang nahukay ay siyang gagamitin upang takpan ang dating ilog. Pagtatrabahuhin ang mga bilanggo upang hindi mag-aksaya ng malaking halagang pera. Kung hindi sapat ay pagtatrabahuhin din ang mga mamamayan ng sapilitan at walang bayad. Sa halip, pilitin na mag-alaga ng itik ang lahat ng naninirahan malapit sa Ilog Pasig. Sa gayon ay lalalim ang lawa sa kanilang pagkuha ng susong pagkain ng pato. Ito'y hindi rin sinang-ayunan ni Doña Victorina dahil dadami ang balot na pinandidirihan niya. Ikalawang kabanata sa ilalim ng kubyerta. Marami ang sakay sa ilalim ng kubyerta. Katabi nila ang mga maleta, tampipi at bakol. Malapit sila sa makina at init ng kaldero kung kaya't halo-halo na ang mabahong singaw ng langis at singaw ng tao. Kabilang sa naroon sina Basilio, Isagani at Kapitan Basilio. Bumaba si Simon sa ilalim ng kubyerta at lumapit sa magkaibigang Isagani at Basilio. Ipinakilala ni Basilio si Isagani kay Simon. Hindi tinanggap ng magkaibigan ang paanyaya ni Simon na uminom ng serbesa. Binanggit ni Basilio na ayon kay Padre Camora, kulang sa lakas ang mga Pilipino dahil ito ay palainom ng tubig at hindi serbesa. Sinagot ito ni Isagani, aniya ang tubig ay matamis at naiinom ngunit lumulunod sa serbesa at pumapatay ng apoy. Habang nag-uusap ay may dumating na utusan, pinapatawag ni Padre Florentino ang kanyang pamangkin na Isagani. Ayon sa iba ay anak daw ito ni Padre Florentino na dating kapitan ng Mabalo. Ikatlong kabanata ang mga alamat. Nang dumating si Padre Florentino ay tapos na ang naganap na pagtatalo. Nagbubulungan ang mga praile at pinag-uusapan ang pagtutol ng mga Pilipino sa pagbabayad ng buwis at bayarin sa simbahan. Habang nag-uusap ay dumating si Simon, pinaghihinayangan ni Don Custodio dahil hindi nakita ni Simon ang tanawin habang naglalakbay sa bapor. Ani Simon, walang halaga ang magandang tanawin kung ito'y walang alamat. Sumagot si Don Custodio at sinabing may mga alamat ang nasabing ilog. Unang isinalaysay ni Don Custodio ang alamat ng malapad na bato. Noong hindi pa nakakarating sa Pilipinas ang mga Kastila, ay sinasamba ng mga taong malapad na bato na pinaniniwala ang tirahan ng mga espiritu. Ito ay nagsimulang maging tirahan ng mga tulisan na humaharang sa mga bangka na mawala ang pamahiin ng iyon. Ikinuwento naman ni Padre Florentino ang alamat ng yungib ni Doña Jeronima. Si Doña Jeronima ay tumandang dalaga sa paghihintay sa kanyang kasintahan. Nag-arsobispo ang lalaki at pinatira naman niya ang Doña sa isang yungib. Nagsalaysay naman si Padre Salvi na ginawang himala ni San Nicolas kung saan ay nagawa nitong maging bato ang isang buwaya. Ikaapat na kabanata, si Cabezang Tales. Si Telesforo o mas kilalang tawag na Tales ay anak ni Tandang Selo. Inaalagaan niya ang isang bahagi ng kagubatan dahil sa palagay niya ay walang nagmamay-ari nito. Kasama niya roon ang kanyang ama, asawa at mga anak. Pinamuhunan niya ito kahit walang kasiguraduhan ng pag-unlad na dito. Subalit malapit na sana nilang anihin ang kanyang mga unang tanim nang biglang inangkin ng korporasyon ng mga pari. Hinihingan ng nasabing korporasyon si Tales ng 20 o 30 piso kada taon. Tinanggap ni Tales ang utos na ito dala na rin ng kanyang natural na kabaitan. Habang lumalaki ang kanyang ani ay lumalaki din ang hinihinging buwis ng korporasyon. Nagkaisa ang kanyang mga kanayon na gawin itong kabesa ng barangay dahil kita naman ang naging pag-unlad nito. Plano sana niyang pag-aralin ng kanyang dalagas na Maynila, ngunit ito ay hindi nangyari dahil sa taas ng buwis. Nang umabot sa 200 piso ang buwis na hinihingi ng korporasyon, ay napilitan na itong tumutol. Ngunit tinakot siya na nangangasiwan na kung hindi ito makakapagbayad ng buwis, ay sa iba nilang ipapataniman ang lupa.
Naubos ang kanyang salapi sa pakikipaglaban sa hukuman, subalit nanatili pa rin itong bigo. Madalas siyang may daladalang baril sa tuwing pupunta sa bukid upang ipagtanggol ang sarili kung sakaling may tulisan. Napilitang ipagbenta ni Huli ang lahat ng kanyang alahas maliban sa agnos na binigay ni Basilio. Ngunit hindi pa rin ito sapat upang matubos ni Tales ang kaya na masukan ito sa ibang utusan. Nalaman ni Tandanselo ang ginawang iyon ni Huli, kaya hindi ito nakakain at nakatulog ng gabing iyon, sa halip ay umiyak lang ng umiyak ang matanda. Ikalimang kabanata, ang Noche Buena ng isang kutsero. Dumating si Basilio sa San Diego habang kasagsagan ng prosesyon. Naabala ito sa daan nang bubugin ang kutserong kanyang sinasakyan noong dumaan sa kwartel. Nalimutan ni Sinong na dalhin ang kanyang sedula. Iniutos ni Basilio na palakarin na lang ang kanyang sinasakyan nang makaraan ang prosesyon. Nalibang ito sa mga nakikita niya habang naglalakad kung kaya't hindi na niya napansin ang pagkawala ng ilaw sa parol ng karitela. Nang muling mapatapat sa kwartel ay nabugbog ulit ang kutsero dahilan na kung bakit naglakad na lang ito. Tanging ang bahay ni Kapitan Basilio ang nag-iisang masaya sa lahat ng nadaanan niya. Nagulat ito nang makita niyang kinakausap ni Kapitan Basilio, Cura, at Alperes si Simon. Nagpatuloy ito sa paglalakad hanggang sa makarating sa tahanan ni Kapitan Tiago na kanyang tinutuluyan. Nalaman niya ang balitang pagkabihag kay Tales dahilan kung bakit hindi ito nakakain ng gabing iyon. Tumigil si Basilio sa bunton ng mga batong malapit sa kinalalagyan ng punong balite kung saan nakalibing ang kanyang ina. Sa tuwing umuwi si Basilio sa bayan na iyon ay una niyang dinadalaw ang yumaong ina ng palhim. Muli nitong naalala ang pagkamatay ng ina at ng lalaking sugatan na si Elias, 13 taon na ang nakakaraan. Sa pamamagitan ng perang ibinigay ni Elias ay lumisan si Basilio sa bayan na iyon at nagtungo sa Maynila. Nagtangka siya magpasagasa sa dumadaan sasakyan, mabutit nakita siya ni Kapitan Tiago. Dito ay pumasok siya bilang alila ng hindi binabayaran. Pinahintulutan ni Kapitan Tiago na mag-aral si Basilio sa San Juan de Letran. Mula nang pumasok si Maria Clara sa kumbento, ay kinabuhian na ni Kapitan Tiago ang mga pari. Pinalipat ito sa Ateneo Municipal at mas lalo pang nagpakadalubhasa sa pag-aaral. Ngayon ay nasa huling taon na siya ng medisina, 2 buwan pa at magiging isang ganap na doktor na si Basilio. Pagkatapos ay muling babalik sa bayan at pakakasalan muli si Huli.